gagawin tayo. Ito, Vision. Ang nakalagay dito, no power. So, nakasaksak na yan. Wala siyang standby power. Or dito. Buksan natin. Ito yung model, 40K 785. Ito na, nabuksan na natin yung unit. Bali, yan yung kanyang mainboard. Hindi pa ito smart, basic pa lang ito. Basic TV. Kukuha tayo ng tester. Tapos titingnan natin kung may supply tayong masukat. Dito lang tayo mag-ground sa USB. Ito secondary natin. So, mayroon ano? Mayroon siya supply. Yun no, may 12 volts siya dito. Pero wala siyang standby red. Okay, so ito sunod natin gagawin, hanapin natin yung 5 volts. Okay, meron din siyang 5 volts dito. Tapos mayroon siyang katabi dito na coil. Yan yung maliit na coil na ito. Check natin kung ilang volts to. So mayroon din siyang 1.1 volt. Okay, so ito yung program natin. Check natin kung may supply yung program natin. So mayroon naman siyang supply 3. Liquid, ano, bagsak yung 3.3 niya. So ito, mayroon tayo dito regulator na 1118. So ang input nito ito 5 volts. Yan, mayroon tayong 5.2. Tapos yung out nito dapat ay 3.3. Ito out nito ay mayroon siyang 3. Pa-fluctuate yung output niya, no? Nagpabago-bago. So, check natin itong katabi niya, itong dalawang pin na ito, 1.8. So, mayroon na siyang 1.8, yan, no? Okay, may 1.8 siya dyan. Pero makikita natin wala siyang standby red. Okay, ito kasi fluctuate ang supply nito. 3.3, 3.2, 3.1. So, pabago-bago ang supply ng IC na ito. Dapat nakapix na yan sa 3.3 volts. Hindi naman masyado mainit yung IC. Maligam-gam lang din siya. Okay, so ipipix muna natin yung supply nito. So, fix natin siya sa 3.3. Titingnan natin kung magno-normal yung board natin. So ito hindi na natin papalitan to dahil tinatamad na tayo kumuha ng ating hot air. So i-modify na lang natin yan. Bubunutin muna natin. Modify natin to sa regulator na 1117 na 3.3. So ikakat lang natin tong circuit na ito. Medyo alanganin sa cutting. Hindi kaya ikat, nakanganin, bangga sa bakal. Okay, so ito na, minodify na natin siya. So kinat natin yung circuit dito. Bali itong out nito hindi na papasok dito sa circuit na ito. So naglagay tayo dito ng wire, white, green, saka yellow. Ito yung 5 natin, ito yung ground natin, ito yung 3.3 natin. So gumamit tayo ng regulator na 1117 na 3.3 volts. So yan kadalasan ginagamit ko pag nagmo-modify ako ng mga supply ng ganito, kasi napansin ko mas matibay pa yung ganito kaysa ganitong IC. Saka madali siya i-install kaysa ito. Ito kasi kailangan mo pa siya gumamit ng hot air. Pag soldering iron lang kasi hindi basta siya natutuklap, ano? Kaya matrabaho din siya pag kailangan mo siya baklasin or palitan. Pero mas malinis pag pinalitan nyo ito ng same number. Pero tayo ay mahilig tayo sa modification. Kaya yan ang ginagawa natin. Okay, so try natin, testing natin kung mayroon tayong supply na makuha na dito. Okay, sinaksak ko na yan. So, tingnan natin yung 12 natin. 12 volts, okay. Check natin yung 5 natin. 5 volts, 5.2. 1.1 volts natin, okay. So, check natin ito kung 3.3 na siya. Yan.
3.3 na siya. Eksakto, ano? So, check natin kung mayroon siyang 1.8. Pag nagkaroon siya ng 1.8 dito, pwedeng sira na yung board natin. Pero ngayon, wala na. Yan. So, ibig sabihin, pwedeng buo na yung unit natin. Okay. So, pinex ko lang siya para hindi na siya gumalaw. Tingnan natin kung may standby. Yun, no? Mayroon na siyang standby red, ano? So, power on natin. Tingnan natin kung mamatay. Okay, namatay siya. So, antayin natin pag nagka-picture siya. May backlight na siya pero walang display. Ayun, meron na siya. HDMI input. Okay, buo pa yung CD nito. Yung signal. Okay na. So, yun lang yung problema niya. Yung kanyang 3.3. So, sa mga ganitong board, ang supply ng ating board ay 12 volts. Yung sa backlight niya, hiwalay naman yan. So 12 volts, 5 volts, 1.1 volts, 3.3 volts, saka 1.8 volts. Yan. Dapat eksakto yung supply na yan. Pag may bumaba o may tumaas, pwedeng magka-problema yung board natin. So ito, okay na siya. Okay, so ito, pa-final test lang natin itong Vision natin. Saksak ko lang. Ayun, may power na siya. Tapos, power on natin dito. Yan, nag-on na siya. Antayin lang natin yung display niya. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Sa mga nakapag-subscribe na, maraming salamat sa suporta niyo sa channel natin. So ito, naka-HDMI ito. Lipat natin sa... Hindi gumagana yung kanyang control. Okay, gamit tayo ng remote. Okay, so yun na. Okay na siya. So hanggang dito na lang yung video natin. At kung bago lang kayo sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe sa susunod ulit natin na video.